Probably by now, meron na sa inyo nagpapanik na, gusto nang ilipat yung funds natin from Binance papunta sa ibang exchange, whether it's local, foreign, or sa isang Web3 wallet or hardware wallet, no? Personally, hindi ako nagpapanik. Matagal-tagal pa yung 3 months para lumipat, no? Marami pang oras, marami pang pwedeng mangyari, pwedeng hindi matuloy, di ba? Pero kung sakaling naglilipat kayo ng funds ngayon, may bala ka na maglipat at hindi mo alam kung paano, tuturuan ko kayo. Okay? So, nandito tayo ngayon sa Binance. Okay? Nandito tayo sa Spot Wallet. For example, gusto mo nang withdraw yung USDT mo or yung mga ibang tokens mo. So, yung mga ibang tokens, depende, no? Kung sa lilipatan mong exchange or MetaMask, check mo muna kung supported ba yung coins na yun or yung token na gusto mong ilipat. Pag hindi, wag mong i-transfer yun kasi magiging complicated yun sa'yo, no? Pag mga ibang tokens na kung parehas naman supported, then wala tayong magiging problema. So for example, gusto natin i-withdraw yung USDT natin. So click mo lang yung withdraw. And then click natin yung USDT. Ayan. Now, meron tayong different kinds of network na pwede mong pagpilian. Pwedeng sa Tron, BSC, Ethereum, Matic. Malaking kailangan, importante, tama yung pinipili mo dito. Kailangan synchronize tong network na pipiliin mo sa lilipatan mong exchange or MetaMask mo. Hot wallet, wala namang problema. Mostly sa foreign exchange or local exchange, basta centralized exchange. Meron tayong dalawang example ng exchange ito. Isang local, Coins.ph, at isang another foreign exchange. So, simulan muna natin sa local exchange. So, ang Coins.ph is the number 1 local exchange dito sa Pilipinas. So, punta lang tayo sa portfolio natin. Hanapin natin yung USDT. And then, click mo yung transfer USDT. Okay, deposit USDT. Now, naalala nyo yung sinabi ko kanina dito, kailangan tama or synchronize yung network na pipiliin mo. So Coins.ph, ang supported niyang network is Ethereum, Tron, BNB Chain, and Arbitrum 1. Ang madalas na ginagamit dito is Tron kasi mas mura ang transaction fee niya. So, kakopy mo lang yung USDT address. Ayan, copy lang natin. Pili natin dito is TRX din. Actually, mas mura pa pala sa BSC, no? So, try natin sa BSC. Sa BSC na lang tayo. So again, transfer USDT, piliin mo yung BNB chain, copy mo to, paste mo din dito. Piliin lang natin yung BSC. Ayan, mas mura yung fees niya. Then magkano i-withdraw mo yung USDT from Binance papunta sa Coins.ph. So sabi natin 500, di ba? What about sa mga foreign exchanges? So sa foreign exchanges, almost the same, no? Identical naman kasi lahat naman to exchange naman sila, no? So dito, piliin lang ulit natin yung USDT. Then piliin natin yung, ayan, ngayon hanapin natin yung BNB. Ayan, BEP20. Bibigyan ulit tayo ng, meron note na 0.2 fees, no? Make sure alam nyo yung mga rules, no? Kasi mga ibang exchange, kailangan may minimum with deposit ka. Kailangan minsan $10 not minimum, kundi hindi magpo-push through yun. Kumbaga, hindi mo makukuha yung pera mo. So, kailangan bansahin natin yung mga rules ng bawat exchanges. Ayan, so copy lang natin ulit to. Then, paste mo dito. Then, click mo ulit yung BSC. Then, transfer mo yung 500 USDT. Ngayon naman, since nilagay ko yung address ay galing sa KuCoin, yung pera na USDT ko sa Binance, malilipat na yan sa KuCoin. Next naman, paano mo naman i-transfer yung funds mo from Binance sa mga hot wallet or hardware wallet? So, meron tayong maraming klaseng hot wallet na meron, no? Maraming klaseng non-custodial wallet. Ang pinakasikat ngayon is yung MetaMask. Meron din tayong Trust Wallet. Meron din tayong Phantom Wallet. Ayan. So, Phantom Wallet. Meron din tayong mga iba-iba pa, no? Marami pa. So, MetaMask ang pinakasikat. So, tuturo ko sa inyo paano withdraw from Binance papunta sa hot wallet mo. So, similar lang din naman siya kung gusto mo i-withdraw papunta sa ibang local exchange or exchange. May konting difference lang. So, kunwari dito, again, pag gusto natin mag-withdraw ng USDT, kailangan natin ng address at yung network. So, punta ka sa MetaMask mo. For example, to MetaMask ko to. Ayan. Then, kakopy mo lang yung wallet address mo. Ayan. Kakopy mo lang yan. Then, ipipaste mo lang dito. Ganun lang kabilis. Okay? Ganun lang din kabilis. Same lang din sa ibang exchange. Dito lang yung may slight difference. So, saan mo ba gusto i-transfer yung USDT mo? Saang blockchain? Pwedeng sa Ethereum, pwedeng sa BSC, pwedeng sa Polygon, pwedeng sa Arbitrum, Optimism, AVAX, OPBNB, at saka meron pang mga iba dito. So, kung kunwari, meron kang kailangan gawin sa BNB,
yung USDT mo, ilalagay mo siya sa BNB chain, piliin mo yung BNB Smart Chain. Kung meron kang kailangan gawin, meron kang kailangan bilhin na tokens or coins sa Ethereum, syempre, i-withdraw mo yung USDT mo sa Ethereum. Same with Matic, Arbitrum, pag may kailangan gawin sa Optimism, transfer mo sa Optimism. Piliin mo yung network na Optimism. Then, deposit mo lang. Kung meron akong 202 sa USDT sa spot wallet ko, withdraw mo lang, then okay na. So, now naman, syempre, kung nilagay mo sa Optimism, pipili mo yung Optimism. Ayan, para ma-confirm mo kung nalipat ba, no? So, punta ka sa tokens, then mag-import ka ng USDT token address. Okay? Dapat lalabas yan, no? Dapat lalabas yan. Sa mga local exchange, foreign exchange, pag yung address kasi paiba-iba yan, no? Kung nasa Optimism ka, nasa BNB ka, iba yung address na kailangan mo ilagay dito. Pero kung nasa hot wallet ka, yung wallet address lang ang kailangan mo ilagay. Regardless kung anong klaseng, kung iba-ibang network man yan, iisa lang din yung wallet address mo. Sa mga hardware wallets naman, like Trezor, Ledger, ito kasi yung mga sikat, no? Itong dalawa. Meron silang sariling app, no? So kailangan mo na lang i-tutorial paano gamitin yung app nila. May kanya-kanya silang app at hindi lahat ng coins ay supported nila. So huwag ka basta-basta mag-transfer na lang kahit anong coins sa hardware wallet mo. Ang maganda rin sa hardware wallet ay pwede mo rin gamitin yung MetaMask mo. Okay? For example, itong MetaMask na gamit ko ay connected siya sa Trezor. Okay, so every time na meron akong tina-transaction sa MetaMask ko, kailangan kong dumaan sa Trezor sa hardware wallet ko. So pwede mong i-integrate yung Trezor wallet mo or Ledger mo sa loob ng MetaMask. Okay? So hindi ko na kailangan dumaan pa sa app ng Trezor, app ng Ledger. Hindi ko na kailangan gamitin yon para i-store yung pera ko doon. Pwede ko i-store doon, pero meron din ako option na i-store yung pera ko sa MetaMask ko. So pag-aralan, hindi ko kung anong hardware gusto nyo, no? Ito yung top 2 eh. Okay, so Ledger and Trezor. So may kanya-kanya silang app. Hindi ko na explain yun dito, but check na lang paano tutorial doon sa bawat brands. So yun lang, I hope nakatulong to. Personally, hindi pa ako nagmamadali. Funds ko ay nasa Binance pa rin, pero kung sakaling gusto mo mag-ingat, wala namang masama mag-ingat, pwede kayo, ito na yung video na to para malipat nyo yung funds nyo sa Binance. So yun lang, make sure to subscribe to my YouTube channel. And gusto nyo supportahan, naggagawa ko ng exclusive videos para sa mga exclusive supporters ko. So that's only 129 pesos a month, no? Pwede din ako i-follow sa TikTok, gumagawa din ako content doon. Sa Facebook page ko, iba din yung content ko doon. Yun lang, bye bye.